Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. 15 days na po ang lumipas sa impeachment trial ni Sara Duterte. 15 araw na po ang nakalipas at nag-shift na po ang kwento. Okay ha? Noon, puro aligasyon, di ba? Sinasabi ng mga DDS puro naman kayo aligasyon, wala kayong ebidensya. Tapos na po tayo sa panahon na yun. Naipresenta na po ang napakatibay na ebidensya. Maraming ebidensya dyan po sa impeachment court. Dyan po sa Senado. So yung narrative na sinasabi ng mga dilis na puro kayo akusasyon, walang ebidensya, paso na po yan. Debunk na po yan dahil naipresenta na yung napakaraming ebidensya dyan po sa Senado. Sige, dito muna tayo sa COA. Okay. You may proceed, Attorney Cristina. Napakarami po nang nilabag ni Sara Duterte sa pagwawaldas ng confidential funds. Batay po sa mga reports na iprinisenta ng witness mula dyan sa COA. Sinasabi ng COA, hindi talaga ginastos sa tama at sa intended purpose ang confidential funds ng Office of the Vice President at ni Sara Duterte. Therefore, yan po ay na-disallowed. Na-issuean po yan ng ND, yung tinatawag na Notice of Disallowance. At ibig sabihin po niyan, dapat isaoli ni Sara Duterte yung perang kanyang winaldas dahil hindi po yan allowed ng guidelines at COA po mismo ang nagsabi niyan, hindi ang prosecution. Hindi po ang mga mambabatas mula sa House of Representatives ang nagsasabi na mali yung pagwaldas ni Sara Duterte. Commission on Audit. Base po sa ginawa nilang audit, lumabas doon na hindi tama yung pagwawaldas ni Sara Duterte. Therefore, hindi na lang po ito aligasyon. Take note ha sa mga DDS ha, sa mga dilis. Hindi po yan mere allegations o hindi po yan basta-basta lang aligasyon. Yan po ay mga ebidensya na. Okay, COA pa lang yan ha. Napakarami pa po dyan sa COA. In fact, lumabas nga dyan sa investigasyon sa Senado na parte pala ng confidential funds ni Sara Duterte ay ginamit para sa purchase of information para matiyak daw po yung safety ni Sara Duterte. Labag na naman po yan sa batas. Labag na naman po yan sa joint circular na sinasabi ng COA. Una-una, meron na pong VP SPG. May sarili pong security aides. May sarili pong security personnel si Sara Duterte at ginagastusan na po yan. In fact, hundreds nga yung kay Sara Duterte. Bakit kinakailangan mo pa ng confidential funds para matiyak yung kanyang safety? Palyado na agad yan. O sige, skip na po natin. Sa COA pa lang tayo ha. Alam niyo po, COA pa lang. ng NICA, ng Oh, National Intelligence isa pa, sa COA rin. Yung mga acknowledgement receipts. 216 to 218 ay 5. Sobra pa sila. Nang na-liquidate nila, sobra ng 150,000. Yung mga tao na pumirma doon sa acknowledgement receipts, katakataka. Yung mga pangalan, hindi ka panipaniwala, pinagsama yung mga prutas, pinagsama yung malalaking pangalan o apelyido ng politiko. Yung violence po sa school. Very problematic. COA pa lang po yan ha, COA pa lang. Kaya hindi nyo pwede sabihin, aligasyon lang ito. Napakarami pong ebidensya. Punta tayo dyan sa NBI. Dahil 15 days na po yung lumipas yung trial, na-establish na natin sa separate articles of impeachment o article of impeachment, itong grave threat ni Sara Duterte. Malinaw na pinagbantaan ang buhay ng presidente. And na-determine din natin dyan, sa investigasyon na yan, na meron pong capacity si Sara Duterte na ipatumba si Presidente Marcos. Meron siyang capacity ng pagiging violente dahil meron po siyang records of violence. Tulad ng ginawa niyang pananapak sa sheriff. Meron siyang capacity dahil anak siya ng dating presidente. At siya ay kasalukuyang vice-presidente. May resources siya. Meron pa nga siyang statement sa interview niya dyan sa The Hague na napakabilis lang daw po kumuha ng hitman. Sa halagang 5,000 lang makakakuha siya. Again, sa article na yan, ha? Yung grave threat article na yan, matibay na matibay din. Yung mga binitiwang statement ng National Bureau of Investigation. Actually, kung nagbotohan nga lang tayo doon sa Article 4 na yan sa grave threat na yan makukonvict na agad doon si Sara Duterte. It's just that kailangan pang dinggin yung ibang article. Article 4, talo agad si Sara Duterte, convicted siya dyan. Dito sa Article 1, yung confidential funds, kasi 4 na article po yan, no? Dito sa Article 1, wala pa tayo sa kalahati dyan. Pero
kaya na nating sabihin na convict si Sara Duterte dyan at guilty si Sara Duterte dyan. Wala pa tayo sa kalahati, no? O meron pa pong Article 2, meron pa pong Article 3. Kinakailangan lang natin matapos yan. Marami po ang naiinip sa inyo, no? Sinasabi nila, ang tagal naman yung ka-coffee. Ang tagal namang matapos niyan. Ganoon po talaga. Sinabi ng Vice President. Ganyan po ang proseso. Kinakailangan idaan sa tamang proseso. Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag hindi na naman po idinaan sa tamang proseso, susumbong na naman sila sa kung saan man yan, takbo ng Korte Suprema o kung saan man yan, hahanapan nila ng butas, hahanapan nila ng mga technicalities. Absuelto si Sara Duterte dyan. Imbis na makukonvict na may kasamang perpetual disqualification, maa-absuelto pa siya. Diba? Kailangan slowly but surely. Ang nakakalungkot lang dito, dahil yung defense, puro delaying tactics. Ang ginagawa nila, hala, sige, apila, hala, question, yung schedule ng stipulation, hala, sige, nauurong ng nauurong. Ang dami nilang distractions para ma-delay. Hanggang ang taong bayan, nag-uusap nga kami nila Melo Yap, no? Tsaka ni Kuya Jay Bachete sa podcast namin sa On The Spot, no? Parang part of the strategy na lang yan, Hanggang dumating sa punto na nagsasawa na po yung taong bayan sa impeachment. In fact, yung mga followers ko nga rin dito sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok, no? May mga nababasa akong comments na kailan ba yan makukonvict? Para nakakasawa na yan, paikot-ikot na lang, paulit-ulit na lang. Unfortunately, yan po yung proseso na kinakailangan pong pagdaanan. Wala po tayong magagawa dyan. Kailangan po ito gawin slowly but surely. Isa pa, tumistigo din po yung mga branch managers ng Land Bank of the Philippines. At kanilang tiniyak, sigurado sila na talagang winidraw yung bulto-bulto na salapi na yan. Kada withdrawal, 125 million pesos. At ang sinasabi nga ng branch manager, sa tinagal-tagal niya na nagtatrabaho po sa bangko, first time niya makakita ng ganyan napakalaking withdrawal. Bagamat unusual po yung term na ginagamit dito at sinasabi ng defense and even ng mga bias na senator judges na ito ay hindi illegal, unusual pa rin po yan. Hindi po yan pangkaraniwan at nakakapagtaka bakit ganyan yung mga kilos ni Sara Duterte. And ang pinapatunayan lang po dito, we have to remember, no, ang pinapatunayan dito ng mga branch managers ay yung katotohanan na talagang naglabas po ng ganyang salapi at kung saan po nilagay yung mga salapi na yan sa mga habang duffel bags o sa mga gym bag. At kung inyong matatandaan, yan din po yung sinasabi ni Ramil Madriaga during po the clarificatory hearings dyan po sa House of Representatives na siya daw po ang nag-deliver ng mga milyon-milyon na salapi na yan. Consistent po yung statement ni Ramil Madriaga doon sa sinasabi ng mga branch managers. O, paano nyo pa sisinungalingan ngayon yan? Ano na naman sasabihin ninyo? Nagsisinungaling itong mga branch managers na ito ng Land Bank of the Philippines. At napatunayan na natin na nailabas talaga yung pera na yan. Ayun, nag-liquidate. Abay, dapat lang, di ba? Nag-liquidate at nagpasa ng mga acknowledgement receipts. At doon sa mga ipinasa na acknowledgement receipts, napatunayan natin na gawa-gawa lang po yung karamihan sa mga ito. Diyan na po lumabas yung pangalan nila Mary Grace Piatos, nila Kokoy Villamin, nila Xiaomi, sina Mr. Pikit, si Mr. Andy Lim, at ang dami pa po mga pagkain na pangalan o mga pangalan na tunog pagkain at mga sikat at mga prominenteng apelyido ng mga politiko. At ang masaklap pa dyan, nakalagay doon, purchase of information. Magkano yung halaga? 70,000. Ano yung binayad? Gamot. Hindi po pangkaraniwan yan. Ikaw, sige, bigyan mo ko ng impormasyon para matiyak natin yung safety ng implementasyon ng mga ating mga programa. Pero ang ibabayad ko sa'yo, gamot po Biogesic worth 70,000. Hindi po yan normal. Hindi normal yan. Diba? Mary Grace Piatos, binayaran ng gamot worth 70,000. Hindi po normal yan. In short, gawa-gawa lang po nila yan. Ang hirap paniwalaan na totoo yan. Una, ang Philippine Statistics Authority, sinasabi nila, hindi nag-exist yan si Mary Grace Piatos. Paano nangyari na nakatanggap yan ng ganyan kalaking halaga? Hindi nga nag-exist yung tao na yan. Ka-coffee naman Sinabi namin, alias yan. Okay, alias yan. Malinaw din naman sa rules ng pagwaldas ng confidential funds o paggasta ng confidential funds na kapag gagamit po kayo ng alias, meron pong separate document na nandudoon yung identity ng inyong recipients. Hindi nyo rin po pinasa sa COA yan. Paano? Makukompromise kasi yung identity ng informants Bakit? Isa sa publiko ba yan? Tago po yan. Confidential nga po yung liquidation ninyo Pero hindi nyo po ginawa yan.
Okay, napakarami pang resibo. Purchase of information, pati Christmas party, pati mga appreciation nights, ginastusan po ng confidential funds, pati mga tree planting activities, ginastusan po ng confidential funds. Na malinaw, bawal po yan. Dahil may separate budget na po dyan na inilaan sa ibang items. Doble-doble na yan. May budget na sa regular business operations or sa regular expenses o usually sa MOOE ng OVP o ng DepEd. Tapos, dinoblihan pa, ginastusan pa mula sa confidential funds. Malinaw na meron pong nakinabang dito. Okay, sige. Let's say, sabihin na natin, alisin natin sa equation si Mary Grace Piatos. Sige, tanggalin na yung acknowledgement receipt si Mary Grace Piatos. Tingnan natin yung iba pang mga dokumento. Tingnan natin yung mga petsa. Okay? Kasi, sige, si Mary Grace Piatos daw, totoo naman daw yan. Sabi ni Bato, in fact, mayayaman daw po yung mga Piatos dyan sa Davao. Sige, let's say ha. Talaga nag-i-exist si Mary Grace Piatos. Pero magtaka ka ha, sa loob ng isang araw, yung disbursement officer nila, nakapag-travel Luzon, Visayas at Mindanao. Sa loob lang ng isang araw tinalo pa si Superman, tinalo pa yung manananggal. Kasi doon sa liquidation report nila o doon sa acknowledgement receipts, isang araw lang po, iisang petsa. Iba't ibang lugar po yung pinagbigyan nila ng salapi. Pinagbigyan nila ng bayad, kesyo daw sa purchase of information at kung ano pa man na winaldasan ng confidential funds. Hindi po kaya ng tao yan. Si Superman lang po ang makakagawa niyan. Aba, matindi, di ba? Isang tao, iba't ibang lugar napuntahan, iba't ibang parte ng Pilipinas, lumipad. Imposible po yan. Kasi nga, gawa-gawa lang po yan. In fact, sinabi ng NBI, sa ginawa nilang handwriting analysis, doon po sa 5,000 na mga resibo, 7 tao lang po ang gumawa niyan. Gawa lang po yung resibo na yan. Napakarami pong ebidensya. And again, hindi na lang po ito aligasyon. Naipresenta na po ang matitibay, mabibigat na ebidensya sa impeachment court. In fact, marami po mga DDS medyo hindi na nagugustuhan si Sara Duterte, may nakarating sa atin. May mga kakilala din po tayo, tila nagbabago na sila ng persepsyon. Noong nakikita nila na ipinipresenta itong mga ebidensya na ito. Take note 15 days pa lang po yung nakalilipas. Pero baon na si Sara Duterte sa dami ng ebidensya. Kaya nga ang narrative nila ngayon, ito ay political persecution lamang. Ito po ay pinag-iinitan lang si Sara Duterte. Hindi po. Dahil hindi lang po ito mga bastang bintang. May krimen, may kalokohan na ginawa si Sara Duterte. In fact, yung pagsasampa po ng grave threat na kaso kay Sara Duterte sa korte sa korte. Pinapatibay lang nito na talagang may kasalanang ginawa si Sara Duterte at dapat siyang maging criminally liable. Kasi dalawa po yan Yung impeachment, wala pong pagkakakulong na penalty yan, kundi perpetual disqualification. O habang buhay na hindi pagtakbo, o hindi siya papahintulutan at tumakbo o tumawak ng kahit na naman pong posisyon. Pero yung kaso niyang kriminal, sa korte, pwede siya makulong dyan. So itong sinampang kaso sa korte, pinatitibay lang nito yung mga aligasyon sa kanya na may ebidensya sa pagbabanta sa buhay ng presidente. Just why umuusad po yung impeachment case dyan po sa Senado. Hirap kayo pagtanggol dyan, dahil napakatibay po ng ebidensya. So dapat makonvict si Sara Duterte, tanggalin siya sa pwesto, at wag na siyang pahawakin ng kahit na naman pong posisyon pa para hindi na po maulit itong mga kalokohan na ito at hindi na mapagnakawan muli ng milyon-milyon ang sambayanang Pilipino. Ikaw, anong komento mo dyan? Ilagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee, mga nasa Facebook. Baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, of course, click nyo lang po yung subscribe. At kung nasa TikTok din po kayo nanonood, subscribe na rin po kayo. Magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.